mensahe sa inyong guro sa Asignaturang Pilipino, Baitang 8. Ngayon, tumayo ang lahat para sa panalangin. Tumayo ang lahat. Saan? Tumayo. Malinaw, paunahan ng panalangin. Handa na ba manalangin sa Panginoon? Sa ngalan ng Ama ng Anak. Panginoon, salamat po sa araw na ito na nag-tipon-tipon po kami lahat ngayon na walang liban at lahat po ay ligtas na darating dito at sana po bigyan niyo ng lakas yung mga magtuturo ngayon at may hatid nila ng malinaw at maayos ang kanilang talakayan. Yun ang po maraming Magandang hapon ulit. Bago po, pulutin ang mga kalat na makikita niyo sa ilalim ng inyong mga upuan. Pakibilisan. Itapon ito sa basurahan. Pakibilisan. Pagkatapos ay umupo na kayo ng maayos. Lahat ba ay nakaupo na? Opo. Celerio, anong ginagawa mo? Upo ka na? Tapon. Handa na bang lahat? Bago yan, ipasa mo na ang inyong mga takdang aralin kay Mason. Pasa na po. Pasa ang inyong mga takdang aralin kay Mason. Tapos na po. Tapos na po. Amin na. Maraming salamat. Sa klase natin ngayon, class, may dalawang alituntunin lamang ako na dapat ninyong sundin. Nakikinig ba ang lahat? Yes po. Una ay manahimik kapag may nagsasalita dito sa harap. Rajem, manahimik kapag may nagsasalita dito sa harap. Ikalawa ay huwag gumamit ng cellphone hanggang hindi pinahihintulutan ng guro. Kaya, kung may makikita akong gumagamit ng cellphone, kukunin ko yan at isasauli. Next. Naiintindihan lang ba? Mabuti? Kung gano'n. Ngayon, meron bang liban sa klase natin ngayong araw? Wala po. Wala? Wala. Sa halin na ito, wala ba talaga? Wala po. Mabuti kung gano'n. Sa halin na ito? Wala rin po. Wala rin. At dahil walang liban, mabuti ka, pag-iihan ang inyong pagpasok sa paralan. At dahil dyan, sino ang nakakaalala kung ano ang pinalakay natin noong nakaraang talakayan? Wala? Dito banda? Laguna? Ang naging talakayan noong nakaraang pakikita tungkol sa mitolohiya. Mitolohiya. Ano nga ulit ang kahulugan ng mitolohiya, class? Ito yung pinabunan ng Bakit parang si Laguna lamang ang naririnig ko? Wala ba kayo sa klase noong nakaraang talakayan? Dito banda, ano nga ulit ang kahulugan ng mitolohiya? mga paniniwala sa Mga Diyos at Diyosa. Diyos at Diyosa. Ito ay mga kwento tungkol sa Diyos at Diyosa. Mabuti at makikinig kayo sa talakayan ng nakaraang pagkikita. Ngayon, ilalatag ko ang layunin sa araw na ito. Ang mga layunin na ito ay dapat natin sa katuparan pagkatapos ng klase. Naintindihan mo ba ang lahat? Mabuti kung gano'n. Ngayon, basahin ang unang layunin. Sa halay nila supangan. Nagpapaliwanag ang pagkakaiba ng mga salitang informal, balbal, kolokyal, pagyaga, ginagamit sa iba't ibang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkatang pag-uulat. Sa ikalawang layunin naman, basahin. Kita lang ba? Kita lang ba? Okay, basahin. Sabay-sabay. Nagkagawa ng isang salitang tulad na gamit ang mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon. Balbal. Teka lang, pag-iulit. Dahil sabi ko, sabay-sabay. So, bakit ilan lamang ang naririnig ko? Ngayon, basahin ulit. Sabay-sabay. Nakagagawa ng isang maikling dula na gamit ang mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon. Balbal,
banyaga, batay sa iba't ibang sitwasyon. Ilan pa rin ang nagbabasa? Dito banda, panguling layunin, basahin. Napakahalagahan ng mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon, balbal, kolokyal, banyaga, sa pamamagitan ng malayang usapan. Mabuti. Ang lahat ng layunin na inyong binasa class ay dapat na matamo natin o maisakatuparan natin pagkatapos ng ating klase. Maliwanag lang ba? Opo! At dahil dyan, dapat na aktibo kayong makihaw sa klase natin ngayon. Naintindihan ba? Opo. Banda? Opo! Dito? Opo! Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Ngayon, may ipapasil ako 3 larawan. At huhulaan ninyo ang kung anong salita ang dahil may jumbled na mga letra o salita sa ilalim o ilalim bahagi ng larawan, ninyo ito, huhulaan kung anong salita ito. Naintindihan lang ba? Sa unang larawan, Pedrosa, nakikinig ka pa ba? Opo! Okay. Sa unang larawan, ano ang inyong nabuong salita? Para. Palakpakan si Celerio. Tama. Narito ay para o mga pulis. Madali. At sa ikalawang larawan naman, ano ulit? Darot! Magaling at yung talagang nahulaan kung ano ito. Naroon dahil may naturo ito sa isang direksyon. Magaling. At ang panguling larawan naman, ito, ano ang inyong nabuong salita? Basketball. Basketball. Ano ang inyong clue? At bakit niyo nahulaan? Madalas ang basketball. Tama, dahil ito Si LeBron ay James. sa basketball player. player. Magaling. Palakpakan ang sarili. Batay sa salita ninyong nabuong class, ano ang inyong ideyang nahimuha? Ano ang mga salitang nabuo ninyo? Dito banda. Ikaw? Tumayo? Makinig ang lahat? Ang mga nakapasin na mga salita na aming hinulaan ay uli ng mga informal na salita. Informal na salita, magaling class mo at talagang natukoy ni Bughaw kung ano ang tatalakayin natin sa araw na ito. Palakpakan si Bughaw. Okay. Yun nga, sinabi ni Bughaw na ang tatalakayin natin paksa sa araw na ito ay uri ng mga informal na komunikasyon. Uri ng informal na komunikasyon. Ito po lang ilalagay class. Ito lang. Handa pa rin bang matuto ang lahat? Wala bang inaantok dyan? Opo. Mabuti kung ganon. Ngayon ay mayroon tayong gagawin. Handa ba ang lahat sa gagawin natin? Opo. Mabuti. Nakikita ko talaga nagising ang inyong mga diwa dahil natukoy ninyo kung ano ang mga larawang at pasigil ito. So, dahil at natitiyak ko na handa na kayo para sa ating panggatang gawain. Ngayon ay papangmatin ko kayo sa 3. Bini-bini, maaari mo bang simulan ang pagbilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
Ang unang pangkat ay maaari bang tumayo? Kilalanin ninyo ang inyong mga pangkat o inyong mga kagrupo. Ikalawang pangkat, maaari ba kayong tumayo? Pakikita
Bilisan. Ikatlong pangkat. Ngayon ay bubuo kayo ng ilog sa inyong pangkat. Dito ang unang pangkat, ikalawang pangkat at ang panghuling pangkat ay sa likurang bahagi. Pagbilang mo 5, dapat makagawa na kayo ng ilog. 1, 2, 3, 4, 4 na kalahati. 5. Ang lahat ba ay nasa kanilang mga pangkat na? Ngayon ay nais ko kayong pumili ng inyong magiging representante. Bawat pangkat na siyang magbibigay buhay sa mga karakter na iatas ko sa inyo. Nakapili na ba kayo? Opo! Ngayon, ang natitirang mga grupo na hindi representante ay magsusulat ng mga informal na mga salita na inyong mapapansin mula sa comments na bibigyang buhay ng mga pangkat. Naintindihan lang ba? Opo. Ngayon, pagkatapos ay pipili ako ng isang pangkat bawat miyembro na siya magbabahagi kung ano ang pagkakaiba ng mga informal na salita na inyong napansin. Nakuha lang ba? Opo. Ngayon, ang unang pangkat ay sila, bibigyan nilang buhay o bibigyang buhay nila ang karakter ni Angela. Ang dalawang pangkat naman ay si Julien. At ang ikatlong pangkat ay si Pia. Ngayon, ay ito ang ating pamantayan. Nakapili na ba kayo ng inyong mga representante? Opo. Mainam kung ganon. Maaari niyo bang basahin ang ating pamantayan para sa pangkatang gawain ngayon? Sabay-sabay. Pagtukoy sa mga salitang informal. Maayos na pagbigkas sa mga linya at salita. Komprehensibong pagpapaliwanag. So, ang pamantayan ay mayroong kabuuang 40 puntos. Ngayon ay sisimulan na natin ang pagbabasa o pagsasabuhay sa mga karakter. Ngayon, maaari bang tumayo ang mga representante? Unang pangkat, ano nga ulit ang karakter na nakaata sa inyo? Sa inyo? Ikalawang pangkat, Julian. Ikatlong pangkat, Tia? Tia. Oo, Tia. Ako naman, ang magsasabuhay sa tagapagsalisay at kay RD. So, maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Mga kaibigan. Mayroong magkaibigan. Miss Isa at Miss Piso ang kanilang ngalan ay Harvey at Angela. Lagi at sadya talaga silang malambing at masaya. Pero paglipas ng ilang taon, nag-iba ang galit ni Harvey. Isang araw, kinausap ni Angela si Harvey. Harvey, ano bang nangyari sa iyo? Bakit di mo na ako pinapansin? Wala, meron lang ni pinagkakaabalahan. Ganun ba? Sige, paalam. Pero isang araw, Harvey, Bakit di niya ako pinansin? Di ko lang ako sapat sa kanya. makalipas ang ilang buwan, Angela! Basta Julian? Huwag kang magulat. Ha? Ano sinasabi mo? your friend, Harvey? Ano nangyari sa kanya? he's gone! Inula, Dito pwede. pumunta si
nila sa hospital upang magkatakin ang kaibigan. Oh, Angela. Oh, Angela. Pero, tiya, bakit siya namatay? Ang mga harap na nalaman nila na gumamit siya ng Charlie. Sinubukan niyang tumakbo. At namatay siya dahil binaril siya ng mga Lespool. Pero sinabi niya sa akin na ikaw ang laladlay niyang muchacha. Kaya mas inaro kanya sa pagiging kaibigan lang. Wakas. Yan lamang at magtatapos ng bagong kaibigan. So habang ginagawa ang aktibidad, ano ang inyong nabuong saloobin? Binibining Minyoza, ano ang iyong nabuong saloobin batay sa aktibidad? Mga informal na salita nila sa Tama, ano? Ngayon ay bibigyan ko ang bawat pangkat ng 2 minuto na magbabahagian ng kanilang mga natalang mga informal na salita dahil pipili ako ng isang miyembro na magbabahagi kung ano ang pagkakaiba ng mga salitang inyong naitala. Ang 2 minuto ay nagsisimula na. Meron na lamang kayong 1 minuto. Lang po. Ako yung pipili ng miyembro na magbabahagi kung ano ang pagkakaiba ng mga formal na salita yung may dala. Ang 2 minuto ay tapos na. Bibigyan ko pa kayo ng palugit sa 1 minuto. Unang pangkat, tapos na ba kayo?
simulan natin sa ikatlong pangkat. So, Binibining Vallejo, maaaring bang ibahagi kung ano ang pagkakaiba ng mga salitang inyong napansin o inyong mga naitala? Opo, pagkakaiba. Yung mga nakuha nga namin ng mga salita galing sa ating para na sinasabi ito ay yun nga sa ibay sa amin. So pagkakaiba nga nito sa mga informal na komunikasyon ay yan nga yung hindi siya yung payak na nasabi ng mga tao na pulis. Pero ginagamit nila ang para. At dito nga, Charlie, hindi, pagkakaiba nito sa yung formal ay yung Charlie, formal siya, di ba? So ito ay, ibig sabihin Charlie ay droga. So, ang pagkakaiba niya, hindi siya payak na pagkakasabi o pagkakakontrol. Tama, no? Bigyan ng isang palakpak si Binibining Vallejo. Tama nga ang kanyang sinabi, no? Na ang mga salitang na naitala sa comics o na inyong napansin ay hindi payak. Ito ay karaniwang may ibang kahulugan. Ikalawang pangkat, Binibining Chan, maaari mo bang ibahagi kung ano ang pagkakaiba ng mga informal na salitang inyong naitala? So, sa base sa mga napansin namin mga ilalakad ng mga informal, ay naroon doon yung mga salita na binalipad lamang gaya ng lispo, na gaya ng ayun nga, gaya ng lispo. Meron din mga salitang shortcut gaya ng enla, kung saan ito ay kung babasahin talaga sa pinaka-original niya na salita ay nila. Yung iba naman may mga salitang kulang ng mga katinig o kulang ng mga katinig gaya na yung show. Show na kung sa totoong salita talaga ay sa'yo. Meron ding mga salitang pinalitan, gaya ng S na pinalitan ng X na yung halimbawa ay sige. Tama, bigyan ng isang palakpak si Binibining Chan. Tama ang kanyang sinabi, no? Na merong mga salita na binabaliktad o may mga kulang na salita. At ito ay isang halimbawa ng mga informal na salita. Ang unang pangkat, Binibining Carla, maaari mo bang ibahagi kung ano ang mga naitala ng inyong pangkat o sa mga informal na salita? Ang aking mga naitala, mga hila, ng disco. So, yung parak at disco, yung mga salitang balbal na informal, so hindi siya tinatanggap kasi nga binaliktad yung mga salita. So, mayroon din siya sa Sunday, Sunday. So, yung ibang mga salita, yun yung mga colloquial, no? Mga informal siya, pero kadalasan siyang ginagamit sa mga kalye. So, araw-araw na sinasalita. So, tinatanggap din siya dahil hindi naman siya pinapalitan ng mga liga. Tama, no? Ang binanggit ni Binibini, ito ay isang uri ng informal na salita. Ngayon, sa ginawa o sa binigyang buhay na comics, ano ang inyong nabuong mga saloobin batay sa comics na inyong napakinggan? Binibining Igo, maaari mo bang ibahagi ang iyong saloobin? Kung ano ito? Batay sa comics, kung ano ang takbo nito, kung ano ang iyong nabuong damdamin. Bakit ito malungkot? Isang character sa ito ay Tama, no? Ito ay malungkot dahil namatay si Harvey nang hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataon ni Angela na magkabati o magkasundo ulit. So ngayon, ano ang inyong nabuong hinuha sa ginawang aktibidad? Binibining Traya? Ano ang inyong nabuong hinuha o kaisipan batay sa comics na napakinggan? So, ano po kung kaisipan o sinuha na batay sa pinakita mo comics kanina ay kawawa talaga yung naging character sa comics dahil nga sa nangyari sa kanya na namatay yung character sa pinakita mo comics kanina.
Tama, no? Na kawawa talaga dahil namatay. Isa pa ay meron ding ipinakita. Kaisipan ang comment sa aking binahagi. Ito ay nagpapakita ng mga informal na Salita. ang lahat ba ay gising pa? Opo. Maaari bang tumayo dahil nakikita kong inaantok ang lahat? Tumayo? Tumayo. Pinilisan? Ngayon ay meron tayong gagawin. Isang icebreaker para magising ang inyong mga diwa. Ngayon, pag sinabi kong bato, ang kamay ay sa hulog nakahawak. Pag bato-bato ay sa balikat, at pag sa tuhod naman ay batuta. Naintindihan lang ba? Ang makikita mo magkakamali ay sasayaw sa harap. Naintindihan lang ba? Bato! Bato, bato! Bato! Batuta! Batuta! Bato! Bato, bato! Batuta! Dahil nagising ang inyong mga diwa, ay maaari na kayong umupo ulit. Nawala na ba ang inyong nganto? Ngayon, babalik tayo sa ating talakayan. So, sa binahaging comics, paano mo mapapahalagahan ang paggamit ng wasto at angkop na salita sa iba't ibang konteksto? Paano mo mapapahalagahan ang paggamit ng wasto at angkop na salita sa iba't ibang konteksto? Paano? Binibining. Binibining, Atilio? Meron ka bang ideya? Mapapahalagahan ang tamang paggamit ng mga wastong salita sa pamamagitan ng paggamit nito kaysa gamitin ang mga shortcut ng mga salita o gagaya na lamang ng mga pinalitan na mga salita. Mas maiintindihan ka ng iyong kausap kung ang ginamit mong mga salita ay mga wasto o formal rin mga salita. Tama, no? Binibining sa pangan, may nararamdaman. Sa karagdagan, tama ang sinabi ni Apelio. Dapat kung ikaw ay nakikipag-usap sa tao, dapat ay ayaw mo ang mga salitang ginamit. Para mas maintindihan. Tama, no? Pagkilala sa kausap, yung sinabi ni Binibining Supangan, na kinakailangan mong isa sa alang-alang sa iyong kausap ang mga lingwahe o mga salitang inyong gagamitin. Dahil hindi lahat ng tao ay alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyan. So, mahalaga ba ang iba't ibang mga informal na salita? Binibining Elchi? Mahalaga ba ang iba't ibang uri ng informal na salita? Opo. Bakit? Kasi sa pamamagitan nito, halimbawa na lang ay ang mga gay linggo o mga lingwahe ng mga bakla o gay kapag nag-uusap sila ay nagkakaintindihan silang dalawa. Subalit, meron naman itong negative kasi yung meron namang tao na hindi nakakaintindihan, lalo na yung mga hindi kasapi na yun. Tama, no? Maaari. So ngayon, ito ay mahalaga. Ang mga informal na salita ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay kaisipan o isang uri ng bahagi ng kanilang kultura o identidad. Dahil nga, halimbawa na lang, kung ang Cebuano ay pupunta siya ng Manila, tapos nagsalita siya ng Cebuano, ano ang unang maiisip ng mga tao sa taga Manila? Diba? Isa siyang Bisaya o taga Cebu dahil sa kanyang pananalita. At kapag ang taga Manila naman ay pumunta sa Cebu, ay malalaman na matutukoy mo talaga na siya ay taga Manila dahil nga ang kanyang wikang gamit o ang kanyang salitang ginagamit ay Tagalog. So maaaring ito ay mahalaga dahil ito uri ng kanilang kultura at identidad. So, panghuling katanungan, babasahin ko muna, ano ang posibleng negatibong epekto ng hindi tamang paggamit ng mga informal na salita?
Uulitin ko, ano ang posibleng negatibong epekto ng hindi tamang paggamit ng mga informal na salita sa isang sitwasyon tulad na lang sa trabaho o paaralan? Binibining hubad? Maaari mo ba ibahagi ang iyong Posibleng hindi magkakaintindihan. Kasi nga yung mga salita na ginagamit nila ay mga hindi formal. tama, no? Binibining sa pangan, may karagdagan ka? Mag-away sila or like mga sitwasyon away kay tungkol dahil may misinterpret niya ang ibig sabihin ng kanyang sinasalita or ginagamit sa salita. Tama, no? Ang inyong mga salita ay inyong mga kasagutan ay tama. Dahil ang negatibong epekto ng paggamit ng mga informal na salita ay hindi sila magkakaintindihan o magkakagulo dahil magkakaroon ng hindi tamang interpretasyon dahil hindi naman lahat ng tao ay alam ang mga salita. Halimbawa na lang ang mga salitang deki. Di ba? Hindi naman lahat ng tao ay alam kung ano ang mga ibig sabihin nito. So, naintindihan lang ba? Opo. Meron bang mga katanungan? Wala pa po. Dahil dyan ay bigyan nyo na wow club ang inyong mga sarili dahil nalaman niyo na o nakabuo na kayo ng mga hinuwa tungkol sa mga informal na salita. Alam niyo bang wow club? Ito lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Kayo naman? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Dahil dyan ay ibibigay ko ang inyong mga puntos. So, ngayon, ang unang pangkat ay nakakuha ng 37 puntos. Ang ikalawang pangkat ay may 38 at ang ikaapat naman ay mayroong 35 puntos. 35 puntos. Okay. So ngayon ay maaari nyo bang isaayos ang inyong mga upuan? Pagbilang kong 3 ay dapat nasa ayos na rin ang mga upuan. 1, 2, 3, 4, 5. Wala na bang maglinig ang lahat? Oo. Tayin muna natin makaupo ang lahat. Okay. Ngayon, ay palalimin pa natin ang inyong kaalaman. Tingnan natin kung ang inyong mga sinagot sa ginawang aktibidad natin, gawain natin ay tama. Ulit ng informal na komunikasyon. Nasabi ng sabay-sabay. Balbal. Kinokonsidera ang mababang antas ng wika na tinatawag ring mga salitang pangkalye o lansangan. Singaw ng panahon na bubuo ng isang grupo. Ang halimbawa nito, Halimbawa, basahin ng sabay lahat. halimbawa, Dabarkas, Judik, Isapo, Parang, Balbonik, Sikyo, Burang, Tipar, Yusik. Magaling. Ang unang uri ng informal na komunikasyon ay ang balbal. Kinukonsidera, so ang mga salitang balbal ay kinukonsidera mababang antas ng wika na tinatawag ring mga salitang pangkalye o pangkanto. Bakit kaya ito tinawag na mababang antas ng wika? Ito ay dahil ang mga salitang ito ay nabuo dahil sa mga iba't ibang pangkat ng komunidad. Ito ay maaaring, kaya ng inyong binasa, ito ay maaaring ng isang ng grupo ng bakla o ng mga tambay sa inyong kanto, tama, sa kalye, at maaaring yung mga kabataan sa inyong lipunan. So, ito ay ang kanilang mga nabuong mga salita. At dahil ito ay sinabi na singaw ng panahon, bakit kayo ito sinabi na
ng panahon. Ito ay dahil sa diba, sa iba't ibang panahon ay may nabubuo tayo mga salita. Ano-ano kaya ito? Sa panahon ng, diba, umunlad yung panahon ng mga Jejemon, ano kaya mga salita ang nabuo ng panahon iyon? At iyo? Wala po akong idea po. Wala kang ideya? Lodi. Verpa. Verba, yun ang mga salitang kanilang nabuo. At ito ang mga halimbawa, kung napapansin ninyo guys, the verbs, ito ay baliktad, diba? Dahil ang tamang pagkakayos ito ay barkada. At ang juding naman, ito ay salita na binuo ng mga bading. Ito ay juding o bakya. At ang eskapo naman, ito ay ano kaya ibig sabihin ng eskapo? Mga tumakas sa kulungan. Tama, palakpakan si Atilio. Ito ay mga tumakas sa kulungan. At ang parang naman, na iyong bilisan ay tama, ito ay pulis. At ang balbonin naman ay mga tao na may mga balbon. At ang sikyo naman, ito ay Guardia. At ang burang, ito ay Maganda. Gaya ko, hindi pa ako matanda at iyo. At ang tipar naman, ano kaya ito? Party. At ang Yusi? Yosi ay? Sigarilyo. Alam na alam nyo ang salita nito. Opo. Dahil kayo ay pangkat ng lipunan. At mayroon tayong pangkat na pinabibilangan sa isang lipunan. Saan kaya kayo nagbibilang? Sa mga bakla? Sa Juding. mga juding po. Sa mga juding? Yes po. Ngayon naman ay ang kolokyal. Pangkaraniwang ginagamit sa, nakikinig ka bang lahat? Opo. Madali, makinig. Malandi Ito ay, ang salitang kolokyal ay pangkaraniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap na hinalaw sa formal na salita. Ano nga ba ibig sabihin ng hinalaw? Meron ba kaya ang lahat? Tama, magaling. Ito ay kinuha mula sa formal na salita. So, kung makikita nyo sa halimbawa natin, o lika o halika, naroon, ang formal na salita, antay na, paghintay. At ang kamo o wika mo, kako, wika ko. Naiintindihan lang ba? Kung napapansin ninyo sa halimbawa class mo, ito ay mga salita na mas pinaikli upang maintindihan ng kinakausap. Anong salita yung sinabi? Pangtamad, no? Yes. Sinasabi niya na pangtamad dahil na madali lang namang sabihin yung buong salita, di ba? Pero mas pinili talaga natin, lalo na yung mga kabataan, na mas paikilin ito. Dahil ito ang paraan natin sa pakikipag-usap sa pang-araw-araw. Hindi natin ito kailangan na gamitan ng mga formal na pananalita. Dahil sino nga ba mga kinakausap natin sa anong sitwasyon natin magagamit ang mga informal na komunikasyon? Sa kaibigan, pakikipag-usap sa kaibigan, sa kapatid, ano pa, kamag-anak. Kapag ba nakikipag-usap kayo sa inyong mga kaibigan, ay formal na salita ang ginagamit ninyo? Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Depende sa kausap. Dahil na ng sinabi ko, hindi natin kailangan gumamit ng formal na salita kapag kausap natin yung mga malalapit sa buhay natin. Yung mga masasabi talaga natin na nagkakaintindihan tayo. Kahit nga yung mata sa mata lamang, di ba nagkakaintindihan na tayo? Opo. Magaling. So, ngayon naman, ginagamit sa okasyong informal. So, gaya na yung sinabi ko, ang kolonyal ng mga salita ay ginamit sa okasyong informal dahil ito ay mas madali nilang maunawaan. Mas madali natin maunawaan ang mga sinasabi ng ating kausap kapag kung mga kolonyal o informal na salita ang ginamit, lalo-lalo na kung malapit sa ating puso ang ating mga kausap. Ngayon naman ang panghuling uri ng informal ng komunikasyon. Sa kanila ba? Basahin? Mga
gaya ng Ingles na maaaring tuwiran o inaangko ang bagay sa bigkas na salita. Halimbawa, Teka lang. Okay? Kaya nga ng banyaga, ito ay mga salita galing pa sa dalanghad, mga ibang, galing pa sa ibang bansa. So sinabi dito, class, na maaaring tuwiran. Kapag sinabi mong tuwiran, ay kukunin talaga natin o direktang kukunin yung baybay ng salita sa Ingles. Gaya ng halimbawa, gaya ng charger. Meron bang Filipino na wika o salita sa charger? Wala po. Wala. Dahil dyan ay kukunin natin ito ng tuwiran o hiram ng mga salita. Tuwiran natin, hirangin ang mga salitang Ingles. Gaya ng charger, ng laptop, ng hamburger. Dahil ito ay mga walang kapalit na salita sa Filipino. At kapag sinabi naman natin iniaangkong ang baybay sa bigkas ng salita, kapag binigas natin yung computer, ano yung baybay na kung, di ba sa Ingles ay walang Y ang computer. Pero dahil sa pagbigkas natin, kung so may Y sa pagbigkas natin, kaya inangkong natin ito sa pagsulat ng baybay ng salitang computer sa Filipino. Kaya nabuo ang salitang computer na may Y. Iba lang yung baybay niya, pero yung baybay sa bawat salita, bigkas ng salita ay pareho pa rin. At ang basketball, hindi na yung ball na A-L-L, di ba? Nakikinig na ba ang lahat? Oo. Nakikinig ka ba? Opo. Magaling. Dapat makinig lang, Rene, di ba? Okay, at nagkakaintindihan tayo. Kaya nga nang sinabi ko, yung mga salita sa wikang Ingles, o ipagpalagay na lang natin na sa wikang Ingles tayo focus. Okay? So, maaari natin hiramin ng kumpiran ang mga salita, lalo na kung ito ay walang katumbas na salita sa Filipino. At ang baybay naman ay maaari natin iangkong ang baybay sa bigkas ng salita upang maging kaya ng ganito. So, may iba yung baybay ng salita o yung spelling. Nagkakaintindihan lang ba tayo? Meron bang? Opo. Naiintindihan lang ba ng lahat? Nasa likod? Opo. Nanyosa? Naiintindihan lang ba? Mabuti kung ano. Wala na bang katanungan para sa... Wala na? Wala na po. At dahil wala na kayong katanungan, ang inyong mga natutunan ay aking gagamitin sa pangkatang gawain. At bago po sisimulan ang lahat, nais ko munang isaayos ko muna yung mga sarili upang komportable kayo makinig ulit sa ating gagawin ngayon. Sa kaparehong pangkat ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain, di ba? So sa kaparehong pangkat ay aatasan ko kada isang pangkat ng mga sitwasyon. At kada sitwasyon ay iisipin nyo kung ano yung mga informal na mga salita na inyong gagamitin gamit ang mga informal na salita. At bago ang lahat, nais ko muna lumikha kayo ng bilog. 1, 2, 3, 4, 5, dali, 6, 7, 8, 9, 10. Bago ko bibigyan kayo ng sitwasyon o mga uri ng informal na salita, ito ang inyong magiging pamantayan kung paano kayo bibigyan ng marka. So, pamantayan. Pagganap ng mga tauhan, 10 puntos. Ang focus sa sitwasyon, 15 puntos. Maayos na paggamit ng informal na salita, 25 puntos at ang kabuuan nito ay ilan? 50 puntos. So sa pangkat isa, eto yung sitwasyon na ibibigay ko sa inyo.
pinsan ninyong galing sa Amerika at may nakita kayong magkasintahan sa tabi ng daan at ang gagamitin niyong informal na salita ay ang kabanyaga. Sa pangalawa naman ay ito yung sitwasyon na ibibigay ko sa inyo. Pupuntahan mo ang bahay ng inyong kaibigan, ngunit parang naliligaw ka. Paano ka magtatanong sa mga taong pwede mong hingian ng tulong sa daan? At ang gagamitin nyo uri ng salita ay ang kolokyal na informal na salita. Sa pangkatatlo naman, ito yung pinakahuli sa mga informal na salita. Gusto mong magkakwentuhan ang mga kaibigan mo. Paano ka magbubukas ng usapan nyo? At ang gagamitin ng informal na salita ay ang balbal. Sa 2 minuto, nais kong ibahagi ninyo sa isa't isa ang inyong mga naisip na mga idea at pagkalipas ng 2 minuto ay magkakaroon kayo ng sadulaan. Ang 2 minuto ay magsisimula ngayon. So, tulad ng sinabi ko kanina, inaanyayahan ko ang lahat na huwag gumamit ng mga cellphone at mag-focus lamang o mag-focus sa inyong mga idea na sinasabi sa inyong mga kapangkal. Siguro, kahit anong mga lingwang yung gagamitin. Kahit anong lingwa, basta pasok sa balbal. Pwede din yung pagpanyaga kayo. Panyaga ang lahat. At ngayon, tapos na yung 2 minuto
tahimik, pasitahimik. Magsitahimik muna. Tapos na yung 2 minuto at atin nang sisimulan ang pagsasadula mula sa pangkat 2. Paki-ayos ng gitna upang pasimulan ang pagsasadula. Pangkat 1 at pangatlo, nais kong ituon ninyo mata sa pangkat 2 upang makakuha kayo ng ideya kung paano ito isadula ng maayos. Ay, dali mo. Pangkat 1, bakit maingay ka dyan? Saan ba ito kila Jasmine? Baka ron. May ano? Ate, siya mo ba ang adult na to? Ay, tutag na iyan. Ang mawal ko kami pala. Dito tayo dun. Ale. Alam niyo po ba saan kila Jasmine? Ina, subukan mo dun sa unahan. Ay, parang bahay na kila Jasmine. Hi, tita! Uy, kayo pala iyan. Nandyan po ba siya sa clinic? Kasi ang tagal naman lumabas. Hi, girls! Hi! Kamusta? Okay lang. Tagal niyo ah. Parang hindi kami nahirapan. Pero pasok na tayo. Pasok kayo. Palakpakan natin ang pangkat 2. Gulat yan. Sa susunod naman na pangkat ay ang pangkat 1. Pakibilisan. Kaya rin mo ano ang mga pagsalula. Pakidalian. Mamita. Pakidalian. Mamu. Lights. Camera. Action. Mamita, Mamu, I just came from United Kingdom and I don't like this places like duh. Oh, they're still lovers. I like them. They're so sweet. I want to know her pangalan and also to know Kim. Is that okay with you? Hindi, dahil may kasintahan na ngayon. What's magkasintahan? Lovers. Oh, lovers. I like that magkasintahan. Magkasintahan. Oh, okay. Are they allowed to like French kiss in public? No. Why? In USA, they're so normal. Like the fact that they're just like that, mommy. They're so lambing. What do you call that? Lambing or like that? Lambing. Oh, lambing. I like them. Let's go, mommy. Let's go, mommy. Okay, palakpakan niyo ang pangkat. Ngayon naman ay panguling pangkat. Yes, who are? Okay. Pakidalisan. Pakibilisan. Lights, camera, action! Uy,
mga Juding. Judy, awan sa aking mga chika, ha? Albert, yung mga abab niyo mga nakalaptop sa kuwan, eh. Pero kung di lang sa matching, pag-iundang. Judy nga, pakiusi nga. Tiguang. Anong pagkain? Ay, sorry. Sorry, Jomar. Nais ko muna isayos muna ng mga upuan bago ko sabihin sa inyo ang buwang marka. Tapos ako gano'n. Gusto niyo na bang malaman ng inyong mga marka? Sa pangkat isa, ang kanilang pagganap ng mga tauhan ay 10 puntos. Ang angkop sa sitwasyon ay 15 puntos. At ang maayos na paggamit ay 24 na puntos. So, ang kabuuan ay 49 na puntos. You know what, girls? Sa pangalawang pangkat naman ay ang kanilang pagganap ng mga tauhan ay 9 na puntos. Ang angkop sa sitwasyon ay 15 puntos. At ang maayos na paggamit ng mga salita formal ay 24 na puntos. At ang kabuuan ay 48 puntos. Palakpakan. Sa pangkatatlo naman ay ang kanilang pagganap ng mga tauhan ay 10 puntos. Ang kanilang angkop sa sitwasyon naman ay 15 puntos. At ang kanilang maayos na paggamit ay 24 na puntos. Ang kabuuan ay 49 na puntos. Palakpakan ninyo mga sarili. At dahil tapos na kayong gumawa ng inyong pagsasadula, magkakaroon tayo ng pagsasanay. So, nakikita ko na meron talaga kayong nangunawaan sa ating naging talakayan ngayon, ano? Maaari bang bumalik kayo sa inyong pinauupuan? Isa, dalawa, tatlo, apat, Ewan kay ballpen. lima. Ano nga ang naging paksa natin ngayon? Tama, magaling, ano? Ano nga ang story dito na naging talakayan natin? Balan, Bulupyan, at Banyaga. Magaling, no? Alam ko na meron na kayong ma-answer sa ating sulit ngayon. So, banda dito, maaari kang kukuha ng mga pangating. Isa, dalawa, tatlo, at isa nila. Napapansin kung magdadagdag ng bigay sa isa't isa, no? Maaari ba kayo mag-iwag na line? Huwag masyadong matigil. Bilisan ninyo. Isa. Dalawa. Bakit ang nila na hindi nakikinig? Sa gagawin natin ngayon ay meron lamang akong dalawang palipunpunin. Una ay wala akong dapat na makita cellphone o kodero o papel man lang sa inyong mga pinauupuan. Tanging lang inyong mga ballpen lamang. Pagbilang ko 5, dapat wala na akong makikita. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Pakibilang ng inyong mga nanay. Manahin ka, pangan.
ninyo dapat ipasa kapag hindi ko sinasabi. Maaari nyo nang ipasa. At huwag nyo kakalimutan isulat ang inyong mga naging makumarkat at nawalang mga aktividad. At bago ang lahat, maaari bang basahin ang panuto? Sabay-sabay. Basahin mabuti ang bawat bilang at salugitan ang titik ng tamang sagot. Bawal mabulag. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Magsimula na ilan. Tapos sa bang lahat? Meron pa kayo isang minuto. Tapos na ba ang lahat? Opo. Maghanda na sa palitan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ano nangyayari dyan, Minong? Wala po. Pagtitignan lang yung laman sa mga papel. Una, bravo. Pangalawa, bravo. Pangatlo, Charlie. Pangapat, Charlie. Panglima, Alpha. Panganim, Delta. Pangpito, Delta. Pangwalo, Bravo. Pangsyam, Bravo. Pangsampo, Charlie. At itala ninyo ang kabuuan ng nakuha niyong marka. Una ay letra P, Bravo. Pangalawa, Bravo. Pangatlo, Charlie. Pangapat, Charlie. Nakakuha na ba? Opo. Itala ninyo ang kabuuan niya. Opo. Tapos na ba?
So, sino yung A? Teka lang. B. Ano nangyayari dyan? Anong kaguluhan? Bakit? Ano nangyayari dyan? Hindi mo marunong mag-compute. Ito guro. Hey, listen ko. Pakiupo, isa, dalawa, tatlo, apat. Binibining dyan, ba't ka nakatayo? A, B. C. D. Daddy. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. W. X. Q. R. S. R. U. V. Maraming salamat. Kasi kung meron talaga kayong kaalaman sa ating mga talakayan, no? Kasi nakikita ko na malalaki ang inyong makuha ka. Kaya, sa susunod na pagkikita ay may gusto ko dito sa inyo. Ito ay ang pakibasa. Magsaliksik. Basahin na sabay-sabay. Magsaliksik natin sa 10 halimbawa ng salitang balbal, kolokyal at banyaga. Ipapasa sa susunod na pagkikita. Apat lang po pa ng At dahil meron tayong pamantayan na dapat i-submit para makakuha kayo na malaking marka. Basahin ninyo ang mga pamantayan. Kompletong bilang ng halimbawa. Kalinisan at pag-aayos ng pagsulat. Pagsunod sa instruksyon. Kabuuan, 40. Pakiulit. Pagsunod sa instruksyon, 10 puntos. Kabuuan, 40 puntos. Magaling, ano? Alam kong meron na kayong mga natutunan at sa naway, paulihin niyo ito. At balikan natin ang ating mga layunin. Kaugnay sa pagtuparan na natin ito. Una, May kakaiwanan ang pagkakaiba ng mga salitang informal, balbal, kolokyal, banyaga, na nagamit sa iba't ibang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbatang pag-uulat. nakamit ba natin ito? Oo! Okay. Pangalawa, Nakakagawa ng isang maikling tula na gamit ang mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon, balbal, kolokyal, banyaga, pangatay sa iba't ibang sitwasyon.
nais ko munang magbigay ng panatos na salita. Huwag padalos-dalos sa inyong mga sasabihin. Ito'y isipin kung ito ba'y angkop sa sitwasyon na inyong gagawin. So, nais ko munang pulutin niyo yung mga basura na nasa ilalim ng mga upuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at 9. Magsatayo lahat at tayo manalangin. Tayo manalangin bago tayo umalis sa paaralan. So, yan nais kong pangunahan mga panalangin ngayon. Nalala ko manalangin ng lahat. Nalala ko. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat sa aming mga guro at maraming salamat sa mga susunod na kanilang tinuro sa amin at dahil